Alright, magandang araw po sa inyo lahat mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa panibagong vlog po natin dito sa Talking Toshi Sports. Alright, pag-usapan lang natin ito, bigyan natin ng reaction. Itong pinag-uusapan pa rin po. It has already become a national issue, mga kababayan. Ito napabalita lang na medyo maliit lang na balita sa sports, no? At hanggang sa lumaki na ng lumaki yung issue, no? Hanggang sa naging national issue na siya, national concern. At ating pong bibigyan lang po ng munting reaction itong mga pangyayari dito. At kung ano ang naging pahayag ng Ateneo tungkol dito sa patuloy na pananahimik ni Coach Tab Baldwin. Okay? Malamang narinig nyo na to sa news, pero for reference, ililay down lang muna natin ang premise para bago tayo mag-react, naibigay na natin yung side nila or nabasa natin yung statement nila, no? For fairness, ano? Okay. So, nasa na ba yung ating? Ipakita nga natin mga kababayan yung statement niya. Ayan. Okay. Sensya na kayo, may sipon ako. Alright. University statement on Coach Tab Baldwin. No, hindi na natin babasahin lahat, yung mga highlights lang, yung pinakamahalagang gusto lang nating bigyan ng reaction, ano? The university wishes to clarify that Coach Tab Baldwin's silence following the tragedy was not a personal decision made independently of the university. Okay? So, yan ang unang bahagi ng kanilang statement. What's very, very alarming is the second. Or what's the second? Sabi dito, the university requested that Coach Baldwin refrain from making public statements to allow the official processes to proceed and the facts to be established before any public discussion of the matter. Okay. Lay down natin itong ating pag-uusapan, ano? Ang sabi dito nila, university, sila requested. Sino? Sila nag-request kanino? Kay Coach Tab Baldwin to refrain na huwag magsasalita sa publiko o wag gagawa ng mga public statements to allow, bakit daw? To allow the official processes to proceed and the facts to be established before any public discussion of the matter. Hindi ko maintindihan bakit ano ba tong to allow official processes to proceed. Kaninong process? Process ng gobyerno? Process ba ng pulis ito? Process ba ng PSC? No? Kaninong process ito? O proseso ninyo? Na meron kayong ginagawang fact-finding inquiry ika dyan? Kaninong proseso ito? Para mapagdesisyonan ninyo na wag pagsalitain, pagbawalan si Coach Tab Baldwin na magsalita tungkol sa insidente. Okay? Hindi malinaw din dito kung anong official quote-unquote process ang sinasabi to proceed. Alam nyo, kahit naman hindi sabihin na natin, wag nyo na pagsalitain. Okay? Wag nyo pagsalitain, mga kababayan. Uusad at uusad naman yan Okay? Actually, kahit pagsalitain ninyo well, mas maganda kung pagsasalitain ninyo. Okay? Pero kahit di mo pagsalitain yan,
Okay? Hindi mo na kailangan sabihin para umusad yung official process to proceed. Hindi mo na kailangan sabihin nyo, i-elaborate nyo, kasi talagang uusad naman yan kahit hindi magsalita. Dahil merong namatay. Dalawang basketball players ng Ateneo. Okay. Yun ang isang punto ko dyan, no? And the facts to be established before any public discussion of the matter. Iniiwasan yung pag-usapan ng publiko, public discussion. Pinag-uusapan na nga. Ayaw nyo bang hindi pag-usapan ito? Ayaw nyo ng public discussion. Lumalabas ito, Hindi nila pinagsasalita kasi iniiwasan nila na magkaroon ng public discussion of the matter. And the facts to be, gusto nila muna mailatag yung yung facts, no? Before any public discussion of the matter. Okay? Pinag-uusapan na nga ng publiko eh. Mas lalong pag-uusapan niya ng publiko kapag hindi kayo nagsalita. Nakukuha niyo yung punto ko? Hindi ko maintindihan ng tong statement. Puro statement statement ang inilalabas ng pamunuan ng Ateneo. Okay? Pero hindi satisfactory, mga kababayan. Sa totoo lang, mga kababayan. Okay? Coming from an institution, educational institution which is a well-steamed educational institution, tapos ganito makakita ka. Kung tayo lang mga kababayan na mga nakikinig, nanonood sa news, nasasaktan dito sa mga statements na to, lalo na yung pamilya, lalo na yung nanay, lalo na yung mother ni Rene, no? Materbonia. Pinag-uusapan na nga okay? Mas hindi pag-uusapan niya, mas magiging klaro ang mga bagay kung magsasalita kayo. No? Hindi ko maintindihan talaga. At ang punto dito, mga kababayan, what's surprising here is, no, yung university pa, Ateneo pa ang nag-request kay Coach Baldwin na wag magsalita. Siguro si Coach Tab Baldwin gusto na rin magsalita pero pinagbawalan siya. Bakit pinagbabawalan? Sa gitna, no? In the middle of a lot of questions. No? Sa gitna ng maraming katanungan, sa gitna ng kaguluhan, ng confusion. Okay, bakit mo sasagkaan, bakit mo pipigilan na magsalita si Coach Tab Baldwin? And even yata ibang players na kasama dun sa bootcamp. Bakit? Are you trying to salvage your your reputation as an educational institution? Hindi natin alam. At pagka nagsalita si Coach Tab Baldwin, bakit bakit pinagbabawalan nyo? Kasi baka may masabi siyang hindi maganda para sa university or against sa university, I should say. Yan ang mga tanong, lalo nagkakaroon ng duda, no? Dito sa mga statements na to, kalalabas natin ng mga statements na ganito, mas dumadami ang tanong. Okay? More questions than answers, ika nga nila. Okay? Ito pa. In the immediate aftermath of this heartbreaking loss, our guidance to Coach Tab Baldwin was to focus his attention on the emotional and psychological welfare of the players, coaches, and staff affected by the incident, while also attending to his well-being as someone who is grieving alongside the rest of the community. Grieving alongside the rest of the community. Alam nyo palang nagigrieve kayo. Nararamdaman nyo nagigrieve kayo. Bakit hindi nyo kinonsider yung paghihinagpis naman nung nanay?
nung mother, nung kamag-anak, nung mahal sa buhay, nung lola na dalawa na ini-interview. Napanood ko nung isang pagkakataon. Okay? Sobrang masakit ito mga kababayan. Masakit do sa lola, dalawa yun, ano? Sa kamag-anak, sa mahal sa buhay. Bakit hindi nyo i-consider yun? Okay? Kayo lang ba ang malungkot? Okay? Mas malungkot yung nararamdaman ng kamag-anak, kadugo, kapamilya, yung relative. Mas mataas ang antas ng hinagpis nun. Ha? Kung kayo naghihinagpis or what, malungkot kayo, you're saddened with the situation, by the situation. Okay? Yung nagigrieve kayo, mas nagigrieve yung mga kamag-anak na yun. Hindi, alam nyo na pala yung pakiramdam ng grieving. Bakit hindi pa kayo magsalita? Bakit nyo pa pinipigilang magsalita si Coach Tab Baldwin? Di ba? Mas maiibsan ng paghihinagpis nung kamag-anak nung mahal niya sa buhay kung magsasalita kayo at ilalatag ninyo yung buong katotohanan kung ano talaga ang nangyari. Okay? Hindi ko maintindihan itong statement na to mga kabayan. Okay? Isa pa. Para raw mag-focus dun sa attention, sa emotional and psychological welfare of the players, coaches, and the staff affected. Okay. Ito naman ang tanong. How can Coach Tab Baldwin focus his attention on the emotional and psychological welfare of his players, assistant coaches, and his staff, no? While probably he is also experiencing the same. How can he do that? Nararamdaman din niyang, paano ka mag-aalis ng bigat ng isang tao kung ikaw rin mismo may bigat na nararamdaman? Di ba mas maganda kung magsasalita ka na? Pagsasalitain niyo na para maalis yung bigat ng kalooban, magagawa na ngayon niyang i-focus yung sarili niya or mag-focus doon sa nararamdaman sa psychological and emotional welfare ng players niya at ng staff niya. Di ba mas maganda yung kung pagsasalitain nyo? Nailabas na niya yung kalooban. Pero hanggat sinosuppress ninyo, sinosuppress ninyo yung kagustuhan ng tao, siguro gusto niya talaga magsalita. Okay? Nung tao na magsalita, mas bibigat at bibigat ang kalooban yan. So how can Coach Tab Baldwin do these things that you are ordering him? Na mag-focus sa attention at emotional at psychological welfare ng players, coaches, and staff niya. Okay? Iyan ang mga tanong natin. Tanong natin na walang sagot. Hindi ko maintindihan mga kababayan talaga to. Okay? So, yan yung gist nung nung statement na to eh. Okay? Yan. So, ito pa mga kababayan, okay? Yan. Okay. Alright. Ito pa mga kababayan. Kayo ang tumatayong second parent. Di ba ang orientation ng natin, ang education natin. Pag wala sa bahay yung bata, estudyante, pumapasok sa school, kayo yung school ang tumatayong second parent. Okay? Ibig sabihin, in-entrust sa'yo nung parent yung player na aasahan nung mga magulang na aalagaan nyo siya at poprotektahan nyo siya. Pero ano nangyari? Okay? Ayan. Sabihin na natin aksidente. Okay, aksidente, walang foul play. Tama. No?
Sabi ng pulis, ng Aurora Police, walang foul play. Pero, meron pa ring pananagutan. Bakit? Paano nyo isinagawa yung training or bootcamp? Iyan ang malaking tanong na hindi pa namin nalalaman. Yung timeline, di ba? The timeline should be released. Dapat mailatag yung timeline magmula nung pagdating nila or kahit sa pag-alis nila, no? Pagbiyahe nila, pagdating nila doon, ano ang mga ginawa nila, ano yung mga activities na yan, hanggang sa dun sa hindi na nga inaasahan nating pangyayari. Okay? Yung nating kagustuhan na mangyari. Okay? Sana mailatag yun, ano? Makita natin para yung mga speculations mabura na. Habang di kayo nagsasalita, mas dumadami ang speculations, ang mga theories. Okay? So, hindi nakakabuti yun eh. Okay? Yan. Okay? So, sabi nung mother, nire-recruit nyo yan nung una, sinusuyo nyo yung magulang para sumali, pinagpapaalam ninyo, kinakausap nyo, maya't maya, kinukonvince nyo yung mother hanggang sa pumayag. Ngayon may nangyari, ayaw naman ninyong lumitaw. O, paano ngayon tayo niyan? Okay? O, pinagkatiwala sa inyo yung bata. Okay? Kahit naman ako nga, sabi ko nga sa inyo, nakapagturo po ako sa college ako ingat na ingat nga pagka halimbawa yung mga estudyante ko lumalabas kahit nasa oras ko, subject ko, oras nila pumasok sa subject ko, nasa classroom, lalabas, may bibilin sa labas, oy, sabi ko bumalik ka agad. Or pag kami lumabas bigla, hindi nagpaalam, pinagagalitan ko. Cargo ko kayo sa oras na to, wag kayong kung saan pupunta. Pumasok kayo sa loob ng classroom. Okay? Baka may mangyari kasing masama sa kanila. Ako mapuputukan, ako sisisihin ng magulang. Ganyan yan eh. Yan ang kalakaran sa education, sa classroom, sa school, no? Ine-entrust ng magulang sa iyo yung kapakanan, yung welfare nung anak niya. Kung pabaya kayo, okay? Kung walang safety, kung walang caution, ang mga activities na ipinatutupad ninyo sa mga estudyante, may problema tayo dyan. Okay? Dapat may managot dito. Accountability. Ateneo has been advocating accountability. Okay? Now is the time na patunayan ninyo, okay, na talagang you are for accountability. Okay? At kung naniniwala kayong dapat may managot dito, huwag niyong pigilan na magsalita si Coach Tab Baldwin. Okay? Yan ang aking opinion diyan, mga kabayan, ano? Isa pang nakita kong butas dito. Of all beaches. Pasensya na kayo, mga kababayan, ha? Okay? Of all beaches. Okay? Of all bodies of water, bakit doon pa sa Aurora? Ang dami-dami nating beach na safe, na walang hindi masyadong maalon. Bakit kailangan sa Aurora pa? Meron ng mga precedent. Okay? Meron ng mga kwento-kwento yung mga graduate na from Ateneo na mga players dati. Okay? Ganyan din ang naranasan nila. Meron na nga muntikan ng mga, sabi ko nga sa inyo, di ba, sa previous vlogs natin, si Jimboy. G-Boy ba yun? Jimboy Babylonia. Muntikan na malunod. Okay? Bakit doon pa rin sa Aurora? What's so special about ba't kailangan sa umaalon na malakas ang alon na sa dagat? Pwede naman sa controlled environment, sa swimming pool kung kailangan talaga mag-training ng, kasi training yan sa stamina. Okay, cardio. Okay, para pagka takbuhan sa court, malakas ang stamina mo, makakatagal kang makastay sa laro. Kahit babad ka sa laro, hindi ka masyado mapapagod. Training yun eh. No? Of all, kung talagang kailangan sa beach, kailangan talaga sa dagat,
Bakit dyan sa Aurora pa ulit? Meron na palang president, meron ng munti ka na malunod, inulit nyo pa dyan. Tanong ko yan, mga kababayan. Okay? Ano pa to? Yun. Yun na yun. Actually, nasabi ko na yung, kasi may listahan po ako rito nasabi ko na sa inyo. Okay? Kaya, naku po, hanggat hindi nagsasalita si Coach Tab Baldwin, tawag ito, nadadagdagan yung araw ng pagdududa, speculations, doubts, okay? At hindi nakakatulong yan sa pagresolba ng kaso. Lalo na sa pamilya. They are walking blind right now. They are walking in darkness. Hindi nila alam ano ang dahilan bakit namatay yung kanyang anak, kanilang mahal sa buhay. Hanggang ngayon, ano ba ngayon? June 12 na ngayon. Independence Day pa naman. Okay? Kailan sila magiging independent sa dilim na kanilang pinagdadaanan? Madilim. Bakit? Walang eksplanasyon. Walang dahilan. Walang kumakausap sa kanila. Ano ba nangyari? Masakit yon. At ngayon, inalis na sa Arlington. Papunta na sa Davao yata, basta sa Mindanao. Sa probinsya. Doon na siya dadalhin. Now, you have just lost your opportunity. That would be the perfect and opportune time na sana pumunta si Coach Tab Baldwin doon habang nasa Arlington, habang malapit. Ngayon, medyo lumalayo na. Lumalayo rin at nababawasan din yung opportunity na makiramay. Okay? So, I really don't understand why are they doing this. Okay? Why is Ateneo preventing Coach Tab Baldwin not to speak? Preventing him to speak. I'm sorry, baliktad. Why is Ateneo preventing Coach Tab Baldwin to speak publicly? To tell the truth, to tell everything. Okay? I really don't understand, mga kababayan. Daming tanong, Di pa nasasagot Okay? Pag pinagsalita niya, maraming masasagot na tanong. And the speculations will stop, mga kababayan. And the fake news will stop. Daming fake news ngayon yan, mga kababayan. So, ay, nako. Masakit. Sa akin, medyo ako nasasaktan ako. Mas lalo na yung magulang. Okay? Pinag-aral mo, inalagaan mo, 19 years old, tapos ganun-ganun lang. Sabihin na nating aksidente. Inuulit ko, aksidente. Sige, okay lang. Aksidente naman. Sino ba may gusto mangyaring aksidente? Pero, the fact remains, may mga nagmamando dyan sa activities na sinatawag niyong bootcamp or training camp. Sino-sino yung mga yon? Maraming saksi anong nangyari. Anong pinapagawa sa inyo. Ano yung mga activities na the way they conducted the training, papaano yon? Yan ang tanong, mga kababayan. Abangan na lang natin sa mga susunod na mga araw kung lilitaw na itong si Coach Tab Baldwin at papayagan na ng Ateneo de Manila University, mga kababayan. Alright? Patuloy po ninyong tutukan ng ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. At wag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Alright? Magandang araw po sa inyo lahat at hanggang sa muli po. Paalam po.